choose which path to take. Investing in the future, lost souls that never die. Let's spread the gospel, live godly lives, by example lead the way. Oh, may we live our lives, so when our days on earth are done, we have kept the faith, we have run the race, providing
Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Sir Mark. And thank you ulit thank you sa ating technical team na mag-isa niya. Hindi siya team pala, solo. And yes, mag-isa ko ata ngayon this morning. Wait lang tayo. I-off ko muna yung sound ng hindi ko rin nakikita yung kung ilan ang viewers natin. Pero greet muna natin sina Ma'am Heidi Sanep. Good morning po, Ma'am. Ma'am Joyce, good morning po. Ma'am Raquel, good morning. Sir Salvador, good morning. And good morning to myself. Sa mga Sir Asher, to good morning. Good morning po, sir. Good morning po dyan sa Australia. No, wala na. At sa mga interns, nawala na yung mga pangalan, hindi ko na makita. Sir Digno, good morning po, Sir Digno. Attorney Ma'am Krisha sa Pangasinan. And yes, mag-isa ko po ngayon, ate. Tiisin niyo po muna ako ngayon kahit 30 minutes lang siguro. Sir Gilbert, good morning po. And Ma'am Beth, good morning po. And good morning po kay Pastor RJ, sa ating pastor po. Good morning po dyan, sir, sa CSI. Good morning po sa ating lahat. At yes, itutuloy nga natin yung ating topic. At bago dyan ay manalangin muna tayo. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Muli maraming salamat sa araw na to na ibinigay ninyo sa amin. Thank you for guarding our life. Thank you for keeping us safe. O Lord God, may you use me mightily again this morning na maging blessing ako sa devotion na to. Hide me behind your cross. Give me thy words, O Lord God. Let your message be delivered for today, Panginoon, and bless niyo rin po ang puso ng bawat isa na makikinig. Panginoon, kausapin niyo po ang bawat isa sa amin. Humble our heart, O Lord God, and help us, O Lord God, to internalize and obey your word, O Lord God. Thank you so much for the privilege to serve you through this morning devotion, Lord. We love you, and please forgive us, O Lord God, for all the sins that we have done sa karumihan ng aming isip, ng puso, ng aming bibig, at lahat ng ginagawa namin na hindi kaaya-aya sa iyo. Patawarin niyo po kami, and we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, itutuloy natin yung topic tungkol sa vision or goal. Nalaman na natin kung ano ang purpose, bakit tayo may vision, nasabi na rin ni Ma'am Cherry, ni Sir Ariel, kung ano yung mga meaning, mga definitions, and ano yung importance ng goal na bakit kailangan natin ang mga to. At sa umagang ito, magbibigay lang ako ng mas specific na examples na bilang nagsasabing anak na ng Diyos dahil tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay ano naman kaya yung mga goals na dapat na meron tayo, yung isi-set natin mga goals, dahil yung mga goals natin bilang isang anak ng Diyos ay sa mga bago na mga good morning pala sa mga intern sa UCCCJA. Yung sinasabi nating pagiging anak ng Diyos dahil tinanggap nyo si Kristo bilang sa inyong puso ng totoo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. At bilang isang anak ng Diyos, ano naman kaya yung goal natin na dapat na siniset natin o ginagawa natin bilang anak ng Diyos? At una nga, dapat meron ba tayong goal according to the will of God. Dapat yung mga goal natin is according to the will and purpose of God in our life.
papaano natin malalaman yung purpose and will ng Panginoon sa ating buhay ay dapat nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Binabasa natin yung scripture or Bible para nalalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At syempre, hindi naman natin agad-agad matatapos yung Bible, kaya dapat tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya dapat tayo ay nagsisimba. At yun nga, una dapat natin na isa sa mga una natin na ginagawa or siniset na goal natin ay yung sa Matthew 6:33 is yung to seek first the kingdom of God and His righteousness. To seek the kingdom of God and His righteousness. Ano ko ba tayo off? Excuse me. Yun. Okay. Paliliitin lang muna natin kasi 'di ba yung seeking God first, the kingdom of God. Paliitin natin ng konti muna, pero bago yan pumunta tayo muna. Ano bang ibig sabihin ng seek? It is to put God first above all else, or prioritizing God in our life above all else. And His righteousness, ibig sabihin naman nun, to live a life that is pleasing to God. Kasi ang purpose ng ating buhay is to glorify God. Yung purpose, kasi hindi na natin pag-aari ang ating buhay because we were bought with a price. Kaya yung buhay natin dapat we are living a righteous life, hindi man perfecto, but we should be living a righteous life. Kaya nga dapat tayo ay lagi tayong naka-attach sa Panginoon. What I mean is, hindi natatanggal yung ating relationship sa Kanya mula nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pero dapat lagi tayong connected sa Kanya. So that yung connection natin sa Kanya is by living a life that is righteous. So ibig sabihin nung seeking God first is prioritizing our relationship with God and doing what is right according to God's definition of what is right. Kasi minsan yung akala nating tama, kasalanan pala sa harap ng Diyos. Kaya kailangan yung ginagawa nating tama ay naka-align din sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alam natin dapat, lagi akong may morning rhinitis. Yung alam nating tama dapat according to God's will pa rin. Kasi minsan, yung akala natin yung wisdom natin na ginagawa natin, akala natin tama, ay mali pala sa harap ng Panginoon. So palitin natin, ano yung goal para maging achievable and measurable yung goal natin to seek God, to seek the kingdom of God first, no? Unang-una, syempre, pwede nating sabihin na I will prioritize my relationship with God daily in my life. So mas maliit 'yun, daily, may time, ano ba 'yun, parang deadline, pero yung time na 'yun is daily in my life. So para mas hindi ma-overwhelm yung hindi masyadong broad yung goal natin na malaki, yung big picture paliitin, nasabi din ni Ma'am Cherry yun, gumawa ng action plan or paliitin pa ninyo para marating natin o ma-reach natin yung big picture. So palitin natin sa smaller picture. I will prioritize my relationship with God daily in my life. Bakit kaya importante na i-prioritize natin yung relationship natin sa Panginoon araw-araw sa ating buhay? Siyempre, for deeper connection with God, for deeper relationship with, for deeper fellowship, yun. Fellowship na ngayon yung kinocultivate natin sa goal natin to prioritize God daily in our life. Yung importance nito ay to deeper the relationship para matuto tayo ng total dependence sa
Panginoon. Total dependence kasi self-confidence is not encouraged in the Bible, pero yung ini-encourage tinuturo ng Biblia sa atin o ng salita ng Diyos ay yung dependence o confidence natin sa Panginoon. Yung tiwala natin sa Panginoon ang ini-encourage natin. Kasi kung self-confidence ay magyayabang tayo o makakalimutan natin na ang lahat ay galing sa Diyos, ang lahat ng whatever we have, kung ano man ang meron tayo, ano man yung accomplishment of and achievement ay galing pa rin sa Panginoon kung self-confidence tayo magre-rely. And ano pa yung importance nito? To align our will to God's will para ma-align natin yung will ng Panginoon. At sa pag-achieve natin at paggawa natin ng kalooban ng Diyos sa atin, makakakuha tayo by prioritizing God, by prioritizing our relationship with the Lord Jesus Christ or with God, ay makakakuha tayo ng divine directions to achieve them. At nandyan yan sa Proverbs 3, verse 5 to 6. Yun, magkakaroon din tayo ng eternal perspective. Yung pag pinaprioritize natin ang Diyos o yung relationship natin sa Panginoon araw-araw sa ating buhay ay nagkakaroon yung worldly perspective natin, yung earthly perspective natin ay mapapalitan yan ng eternal or yung temporal perspective natin mapapalitan ng eternal perspective. Yung mga bagay-bagay na temporal lamang ay mapapalitan ng mga bagay-bagay na may eternal value. O yung mga akala natin, tama, yung akala natin na wisdom na tama, yung mapapalitan ng wisdom ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng heavenly wisdom because yung pagpa-prioritize natin sa Panginoon. And prioritizing or seeking God first in our life daily will free us from worries, will free us from worries and anxiety, not necessarily na as in zero. Pero kasi, di ba sabi sa Bible, be careful for nothing. Worrying is yun yung kasalanan. Pero yung concern ka lang, hindi naman po yun yung kasalanan. Yung freedom or yung malalaman mo dahil sa you are seeking God daily in your life, malalaman mo ngayon kung papaano mo i-handle yung mga bagay-bagay na magdudulot ng worry and anxiety sa iyo. Yun nga, malalaman natin papaano tayo magtitiwala sa Diyos kasi napaprioritize natin yung relationship natin sa Panginoon. Mas nakikilala natin ang Panginoon sa ating buhay. Mas nakikita natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Paano siya nagtatrabaho sa atin mula sa maliliit na bagay hanggang sa makita natin kung maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay, makikita natin yun kapag napaprioritize natin ang Diyos sa ating bagay. At kapag ginawa natin yung prioritizing our relationship with God daily in our life, syempre may reward yan. At ang reward nandun din sa verse na yan. All these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Yung all these things, nasa ano lang yan, nasa yung concept kasi ng verse na to, kailangan basahin natin yung verse ng 25 to 34. Yung lahat ng pangangailangan natin, lahat ng need natin ay idadagdag lamang po ng Panginoon. Not necessarily, na hindi naman yung sasabihin naman na parang magic na lang na lahat ay makikita mo na sa harapan mo. Siyempre, lahat yan may proseso kasi hindi ayaw sa Biblia kasalanan ang laziness. So, ipaprioritize ko ang Panginoon kasi ginawa na naman natin na excuse para maging tamad, hindi na magtratrabaho. Hindi po yun ang ibig sabihin ng prioritizing na naman yung relationship natin sa Panginoon. Ibig sabihin nito ay pina-prioritize natin siya mula sa paggising natin, sa ating mula sa daily activities, yung schedule natin, sa schedule natin sa buong araw, nasaan ang Diyos doon, paano natin gagawin ang ating trabaho, yung
yung proseso ng ating paggawa ng trabaho, napaprioritize ba natin ang Panginoon, yung relationship natin, o yung righteousness ng Panginoon, o pinaprioritize natin yung ating flesh. Ibig sabihin ng ating flesh ay yung kung ano lang yung gusto nating gawin, kung ano yung gusto ng flesh natin, ano yung sinusunod ba natin ang Diyos, o yung puso natin, o yung feelings natin, yung emotions ba natin ang nasusunod. Yun po yung ibig kong sabihin doon. I will prioritize my relationship with God in my life daily. Example number 2 na goal na dapat siniset natin mga YP, mga young people, is to draw near to God. Nasa Hebrews 10:22 yan, and sa James 4:8. Sa James 4:8 sabi dyan, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Bakit importante na i-goal natin to draw near to God? It promotes maturity. Kasi nung ligtas tayo, para hindi tayo manatiling bata sa ating pananampalataya, hindi manatiling bata yung pagkakakilala natin sa Panginoon, hindi tayo mananatiling babe, yun nga yung term ng Biblia, mananatili tayong babe, kundi mag-grow tayo o mag-mature tayo sa ating pagkakakilala sa Panginoon, mag-mature tayo sa wisdom natin, sa mga decision makings natin, ay na-align na yan sa kalooban ng Panginoon. Importante din na maging goal natin to draw near to God because God provides wisdom. For wisdom and instruction. At yan ay nasa Psalms 23 verse 3 to 4. Kasi hindi ko na nasulat, paki-note na lang at buksan natin mamaya. Hindi tayo, isang importance din kung bakit importante to na gawin nating goal, yung drawing near to God, is hindi tayo madaling ma-deceive ng sarili natin mismo, dahil ang kalaban ng isang anak ng Diyos ay yung ating sarili, si Satan, at ang mundong ito. So, yes, kalaban natin mismo ang sarili natin, yung lalong-lalo na yung ating feelings, yung ating emotions. Kaya hindi po biblikal yung sinasabing basta sundin mo lamang kung ano ang sinasabi ng puso mo. Hindi po, dahil our heart is punong-puno ng deception yung ating puso at ng foolishness yung ating puso. Dapat na sinusunod natin, sabi nga natin, yung kalooban ng Diyos, yung will ng Panginoon o yung salita ng Diyos. At madalas or all the time ay yung puso natin ay against sa Panginoon dahil nga tayo ay makasalanan o pinatawad na tayo ng Panginoon. Mula nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, tagapagligtas, nalinis na yung past, present, and future sin natin. Kaya lang, nasa katawang lupa pa rin po tayo. Kaya yung ating puso ay punong-puno pa rin ng deception. Nadideceive pa rin tayo ng ating sarili. Kaya wag po tayong mag-depend sa ating sarili at wag nating gawing motto yung just follow your heart. Sundin mo kung ano yung gusto mo. So, hindi po yun biblical. Sundin natin kung ano ang gusto ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng tinanggap mo ang Panginoon bilang tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon. Yun po yung ibig sabihin. Ibig sabihin ng ginawa na natin si Jesucristo bilang ating Panginoon. Ibig sabihin nun, siya na yung nasusunod yung sa ating buhay at hindi na yung ating sarili o hindi yung sarili nating emotions. So, siguro next week balikan natin kung paano natin gagawin yung mga yan, yung mga action step, kung paano natin gagawin ito. Or later. Yan. And number 3, example na magandang gawing goal natin sa ating buhay ay to serve God, no? Pagkatapos nating tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon, tagapagligtas, mag-set tayo ng goal to serve God. Yan, to serve God. That's Mark
chapter 10, si Kristo ay, bakit kailangan natin mag-serve sa Panginoon? Bakit maganda na yun ang goal natin? Kasi sa Mark chapter 10 verse 45, si Kristo, sinasabi doon na si Kristo ay pumunta dito sa lupa para maglingkod, hindi para paglingkuran. At tayo din na tumanggap kay Kristo na nagsasabing anak ng Diyos, expected din sa atin na maglingkod sa Diyos. Paglingkuran ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa impyerno. At yung ating paglilingkod sa Diyos ay ito ay paraan natin para naman masabi natin na pasasalamat natin sa Panginoon na tayo ay hindi na magbabayad ng hindi mo na pagbabayaran yung kasalanan mo sa apoy ng impyerno. Paano mo masasabi na salamat sa Panginoon? Hindi lang na naman yan sa feelings or sa emotion, kundi dapat nakikita sa ating actions. At yung actions na yan ay nakikita sa ating paglilingkod sa Diyos. So paano tayo naglilingkod sa Panginoon? Doon na ipapakita o na nakikita ng Diyos kung yes, nakikita ng Diyos yung ating isip, yung ating puso, pero sa actions natin, nakikita kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Unang-una, paano natin paglilingkuran ng Diyos ay ito, yung pagbabahagi natin ng gospel. Again, the gospel is not the whole Bible. Gospel is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Bakit kailangan mamatay, ilibing at muling mabuhay si Kristo? Ibahagi din natin yung kaligtasan. Kaya ka 100% na sigurado ngayon na ikaw ay pupunta sa langit kahit ikaw ay makasalanan, di ba? Ibahagi din natin ito sa iba para hindi tayo, para ma-overcome natin yung ating pagiging selfish at ma-cultivate at ma-develop sa atin yung selflessness. Yan ang encourage ng Bible ay selflessness, hindi yung selfishness na laging sarili natin yung iniisip natin araw-araw, papaano ako yayaman, papaano ako yung papaano natin ililigtas lang yung sarili natin at yung pag-share natin yung gospel, nade-develop yung character na selflessness kasi nade-develop din yung pagmamahal natin sa Diyos at nade-develop yung pagmamahal natin sa kaluluwa. And nade-develop yung ating humility. Sa ating paglilingkod sa Panginoon ay nade-develop yung ating humility kasi natututo tayong mag-submit sa Panginoon, natututo tayong i-give up yung mga alam natin na tama para sa atin, kundi natututo tayong sumunod sa kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. And of course, pag naglilingkod ka, maririp mo yung reward ng joy. Kahit maraming kang storms sa buhay, maraming struggles, pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, nakikita mo araw-araw yung miracle ng Panginoon sa buhay ng mga taong inaabot mo, ay magkakaroon ka ba ng hindi maipaliwanag na kasiyahan sa iyong puso na sa biyaya lamang ng Panginoon, hindi ng miracle na paano ko nagawa to, paano ko na i-present yung gospel sa taong ito, at yung hindi mo inaasahan na tao na masyadong matigas, hindi mo inaasahan na siya ay tatanggap sa Panginoon Hesukristo bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Yun yung mga miracles na akala natin yung taong ito ay kailanman ay hindi maniniwala sa Diyos, pero nung present mo sa kanya yung gospel, naniwala naman at tumanggap kay Kristo. Yun yung isang miracles doon. And then makikita mo yung transformation ng buhay ng isang tao, miracles din yun. Yung kanyang pag-iisip, yung mga perspective, yung mga wisdom niya ay napapalitan lahat ng godly wisdom, ng heavenly wisdom. At kapag naglilingkod din tayo sa Panginoon, nagko-contribute tayo ng treasures sa langit, incorruptible treasures. O yun. Kasi 'di ba, sabi, you lay up treasures in heaven, hindi dito sa mundo. Yan. And
Another example is not to walk in na dapat na goal natin, especially sa ating mga sa inyong mga young people, sinasama ko tuloy yung sarili ko, is not to walk in drunkenness. Nandyan yan sa Romans 13:13. Bakit kailangan natin i-goal yung not to walk in drunkenness? Because our body is the temple of the Holy Ghost. Hindi na natin pag-aari ang ating sarili, kaya hindi natin, wala na tayong right para sirain yung ating sarili. Gusto ko nga to yung mga naririnig ko sa young people kahit sa mga elementary, anong paki mo? Ganun nga, sarili ko naman to, katawan ko naman to, mga ganun. Tandaan natin na hindi natin pag-aari yung katawan natin mula nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Templo na yan ng templo na yung katawan natin ng Panginoon, yung Holy Spirit na sa atin na yan, nagdudwell na sa atin. So, let us not grieve the Holy Spirit by being drunk. Yung drunkenness na yan. Kasi we were bought with a price. So dapat, pag pagmamayari na tayo ng Panginoon, pag yung katawan natin ay pag-aari na ng Diyos, dapat yung pamumuhay natin o yung katawan, paano natin minamanage o yung pag-aalaga natin sa ating katawan ay dapat nag-glorify ang Panginoon. For yun nga sabi natin, we are bought with a price. At yung price na yan ay dugo mismo ni Jesucristo na dumanak, hindi lang siya basta nasugatan doon, hindi lang basta tumulo ang dugo ni Kristo, kundi dumanak ito sa cross ng Kalbaryo. And isa pa, pagka drunkard ka, pagka you always walk in drunkenness, mawawalan ka ng self-control. At kapag wala kang self-control, you are nasa path ka na ng distraction na iyong buhay. Nawawalan tayo sa tamang pag-iisip. Gumagawa tayo ng mga desisyon na pagsisisihan natin. Yun ang result ng drunkenness natin. At isa pa na goal dapat ng isang young people is to flee youthful lusts. Yan, nasa 2 Timothy 2 verse 22. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Yan. Youthful lusts. Bakit kaya sinabing talagang ginilagay dyan na youthful? Kasi sa mga kabataan, yun yung time na mapupusok talaga sila. Yun yung time na yung kasagsagan ng kanilang emotions, yung mahirap pang i-control yung kanilang mga emotions, yung weakness nila talagang 'di ba sinasabi ng mga pagka nagka-counsel ako ng YP, weakness ko talaga yung emotions ko, weakness ko talaga pag naramdaman ko to, weakness ko yung ganito, it's all about yung emotions, yung feelings talaga nila masyadong malakas at mahirap nilang i-control. Kaya importante to seek God first. Araw-araw na i-prioritize natin ang Panginoon araw-araw para matutunan natin ang self-control. Yung mga decisions natin ay naka-align sa Panginoon. Before we act, ay mag-iisip muna tayo kung ito pang gagawin ko na ito ay tama. Kung yung gagawin ko ba na to ay ikakapahamak ko o matutuwa ba ang Diyos sa gagawin kong ito? Hindi yung bigla-bigla tayong nag-react sa nararamdaman natin, kaya napapahamak ang maraming kabataan. And yung last na yan, youthful lust ay hindi lang siya limited sa sex, no? Kundi covered din dyan yung pride, jealousy, yun nga yung last na yun ay passionate desire or passionate desire for something God has forbidden. Yung mga masyadong, kaya nga sinasabi, biblical ba yung passion? Yung mga ganyan. Magtatanong sa atin, passion ko kasi yung ganito, passion. Pero tignan natin yung desire na yan. Yung sa James 1:14, youthful lust is not yan. Ano pa yung coverage ng lust na yan, ng youthful lust na yan? Yung
masyado tayong yung self-assertiveness, yung ganyan, hindi na tayo nagsasubmit sa authority at talagang 'di ba sa maraming kabataan talagang nagrarally yung mga hindi sila ang talagang ina-assert nila yung akala nila tama na wisdom. Akala nila lagi silang nasa tama. Ito yung ako nag-aaral ako ng ganito, malapit na mag-graduate o graduate ako ng ganito. Akala nila lagi yung wisdom na pinaglalaban nila, yung karapatan na pinaglalaban talaga nila ay tama. Hindi nila alam na mali pala sa mata ng Diyos. Tignan natin sa James 1:4. 14 to 15. James 1 verse 14 to 15. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust has conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Yan, dinescribe kung paano nabubuo yung kasalanan na yan, paano tayo nalilid sa distraction. Nagsisimula yan, iniisip mo kasi nga youthful lust, yung passionate desire mo, wrong desire, nagsisimula yan sa desire and then makukonceive, may isip mo nang gawin yung kasalanan hanggang sa ginawa mo na-tempt ka nang gawin yung kasalanan hanggang hanggang sa nasira ka nandun ka na sa distraction. Dinescribe lang yung danger of unrestrained. Danger na unrestrained, hindi mo na control na lust, hindi mo man maiwasan. Hindi man natin maiwasan na matempt na gumawa ng kasalanan. Pero may choice tayo. May freedom ka, binigyan tayo ng Panginoon ng free will. May freedom tayo to choose to obey or disobey, to do or not to do. Gagawin ko ba ito o hindi? May choice tayo na gawin, na pumili kung ano ang tama at kung ano ang mali. May choice tayo na tumalikod. At ang sinasabi ng Bible sa atin, sa mga kabataan na to, is to flee. Yung flee na yan ay immediate. Tumakbo ka ng mabilis. Katulad nung ginawa ni Joseph sa wife ni Potiphar. Di ba? Nung tinempt siya, nung narinig din natin ito sa preaching, nung tinempt siya yung wife ni Potiphar, tumakbo siya agad-agad. Hindi siya nagdalawang isip na pagbibigyan ko ba tong wife na to kasi sobrang ganda niya o ganito. Pero naisip niya na tumakbo kasi alam niya na kasalanan yung pagka tinake niya yung bait ni Satan. Kapag tinake mo yung bait na yan, alam mo naman talaga kung saan, ano yung kahihinatnan mo. Kaya sinasabi ng Bible is to flee from youthful lust. You flee, tamakbo ka, not-entice ka ng mga friends mo, ng family mo, to be na ini-entice ka sa bisyo. Kahit sabihin pa na konti lang naman, ngayon lang naman. Sabi ng Bible, flee youthful lust. Kailangan nating takbuhan yung mga lust na yan. At hindi lang siya limited. Sabi ko nga, uulitin ko, hindi lang siya limited sa sex, kundi our ambition also. Kasi sa ambition natin na yan, yung mga pangarap natin na yan, minsan napaka-passionate natin sa ating mga pangarap, nakakalimutan natin ang Diyos sa buhay natin. Nagiging idol na natin yung mga pangarap natin na lagi na lang. Yun ang inuuna natin, nakakalimutan na natin yung Matthew 6:33, to seek God first, to seek the kingdom of God first and His righteousness. Nakakalimutan na natin dahil masyado tayong passionate sa ating pangarap na akala natin tama na naman yun dahil inaabot lang naman natin ang ating pangarap. Hindi na natin nakikita na nagiging idol na natin yung ating pangarap na yan. Na kinakalimutan na natin ang Diyos, hindi ibig sabihin na naabot mo yung pangarap mo, yung earthly dream mo na yan, yung makapagtapos, makapagtrabaho, kumita ng malaki, ay blessed ka na.
tandaan natin yung preaching na ano ba ang good success? Hindi lahat ng success ay good at hindi lahat ng success galing sa Diyos. Hindi ba? Yung success ay hindi lahat ng good success ay yung may nakapagtapos, nakapag-aral, nakapagtrabaho, nakapagnegosyo, nakapagpundar ng bahay, nakapagpundar ng sasakyan, nakapag-savings, nakapag-invest. Yun kasi ang alam sa tao, sa mundo, yun ang alam nilang successful. Pero sa Biblia, pag-aralan natin, i-goal din natin pag-aralan kung ano ang good success. Ang good success ay naabot mo yung mga yan, kasama mo ang Diyos. Na nandun ang Diyos, na alam mo talaga na Diyos ang gumawa niyan at hindi ikaw. Para yung good success ay yung kasama mo ang Diyos sa pag-abot mo na yan. Pinaprioritize mo daily ang Diyos sa buhay mo, sa pag-abot mo, sa mga pangarap mo na yan, ay Diyos ang nag-glorify at hindi yung Diyos ang nasasatisfy sa atin, Diyos ang natutuwa sa pag-abot natin ng ating pangarap, hindi tayo. Kaya dapat sa ating paggawa ng ating goal, sa ating pag-abot ng ating pangarap, kasama natin ang Diyos. Dapat laging nauuna dyan ang Panginoon. And balikan natin yun. Paano natin gagawin na pinaprioritize natin ang Panginoon sa ating buhay? Paano natin gagawin yan? Paliitin mo yung goal, make it measurable na ano yung action plan mo. Araw-araw, gumawa ka. Magsimula tayo sa measurable action. Gumawa ka ng plano, magbigay ka ng oras sa schedule mo sa isang araw to pray and to read the Bible. O yung read the Bible, paliitin mo na naman yun para maging actionable and measurable. Kasi pag sinabi mong read the Bible, ma-overwhelm ka na naman, hindi mo na naman alam kung saan ka magsisimula. Kaya paliitin mo yung goal na yan. Paliitin mo na naman yung goal na yan. Anong gagawin ko saan ka magbabasa? Ano yung babasahin mo araw-araw? O ano yung goal mo monthly about reading the Bible? Ano yung goal mo in a year para mag-read mo yung Bible? Maaring dahil nagsisimula pa lang, 1 chapter a day. O para mas maliit at magpipray ka, or pwedeng 1 chapter a day or time. Pwedeng 20 minutes a day magbabasa ka ng Bible para hindi ka overwhelmed. Tapos pagka na-overwhelmed ka, na-burnout ka, nagsastop ka na. Hindi ka na nag-persevere. At tapos ano yung sa prayer time mo, dapat may goal ka din dyan. Aayusin mo na naman yung goal, paliliitin mo na naman yung kung paano mo ipaprioritize ang Panginoon araw-araw sa prayer time mo. Mas maganda siguro gumawa ng schedule, gumawa ng prayer list para hindi masyadong mahirapan sa prayer time mo, sa ma-develop yung ating personal Bible study and personal prayer life. Yung sa atin hindi lang ka basta yung sa prayer life kasi natin hindi yung yan adayom apo haan ko mga kastoy ay kasi halang hanga kasi diyan agwis whisper iti kararag talaga nga kakausapin talaga natin ang Panginoon. Ang una-una diyan dapat nagko-confess tayo ng ating kasalanan para na nawawala yung barrier yung nasa fellowship natin sa Panginoon. And yung of course yung dapat i-goal natin paano mo ipa-prioritize ang Panginoon over your dreams or your ambition. Nasa Hebrews 10:25 na naman yung example, never forsaking the assembling of the saints. Huwag mong kakaligtaan yung pananambahan. Nandun ka na sa prayer life, nandun ka na sa reading of the Bible, ano naman ang susunod? Doon sa church attendance. At sa church attendance mo na yan, paliitin ulit ano yung gagawin mo dyan sa church attendance. Intentional attending ng services. Hindi lang siya gagawing routine na pagsisimba, kundi gagawin nating intentional yung ating pagsisimba. Ganun yung ating pag-set ng goal para hindi siya overwhelming sa atin. At gradual yung progress natin sa ating goal at hindi natin namamalayan, naabot mo na yung big
picture. At pag nandun ka na sa big picture, magkakaroon ka naman ng goal to maintain that big picture na naabot mo na yung goal na yan, na yung, yung malaking goal na yan na naabot natin. So, yun lamang po at itutuloy ko sa susunod. Paano naman natin i-draw yung how to draw ourselves near to God. Siyempre, nandyan na naman yung magsasuggest akong paano natin gagawin yun. Dadagdagan natin yung Bible reading natin or Bible study natin. Dadagdagan natin ng scripture, memorizing the scripture, dadagdagan natin yan para kapag ka nandyan yung dumating yung temptation, may gagamitin ka, may i-retrieve ka ba na gagamitin mo na weapon mo na anong gagawin mo sa sitwasyon na to, difficult situation, or ano yung gagawin pagka na-overwhelm ka naman sa kasiyahan, sa katuwaan, paano mo i-manage yun, may i-retrieve ka sa memory mo. Ayun yung yun lang muna yung maibabahagi ko sa oras na ito. And I prayerfully naging blessing ako sa inyo. And thank you so much ulit sa mga nakinig. Good morning, Sir Ariel. Sabi niya dito, Amen. Interns, keep on tuning in and listening. We can learn so many things in life through God's word. Good morning, Ma'am Nelda Bore, and Ma'am Sir Jose Bulyago. Good morning po. And Ma'am Virgie Arong. Good morning po. Ma'am Myra, good morning. And Ma'am Cherilyn, good morning po. Ma'am Modesta, good morning po sa atin. And Ma'am Myra, good morning po. Sir Edwin Dumenden, good morning po sa atin. Good morning po sa inyo dyan. And Sir Joni po sa Australia, good morning. And again, Sir Edgar, good morning po sa atin. Good morning po dyan sa church. And sa mga interns, good morning sa inyo. And yes, thank you for tuning in at sana magpatuloy tayo. Prayerfully magpatuloy tayo na makinig ng salita ng Diyos, because that's the only way na ma-develop yung pananampalataya natin. Dahil makinig man tayo ng salita ng Diyos o hindi, dadaan tayo sa struggles sa buhay. At kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, malalaman natin kung paano natin i-manage biblically yung mga struggles natin, o malalaman natin kung paano natin i-manage yung mga success na nararanasan natin biblically. Lahat kasi isa lang kasi ang buhay ng isang anak ng Diyos, Christian life. In all aspect of our life is Christian life dapat ang nakikita sa atin. Once again, good morning and thank you. Mag-close na tayo sa prayer. Okay, dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, muli, Panginoon, ibinabalik ko sa iyo ang papuri at pasasalamat. O Lord God, thank you for the privilege again to serve you through this morning devotion, Panginoon. And I pray, Father God, na ma-meditate po ng lahat yung mga message na pinadeliver niyo po through me, Panginoon. Thank you for using me. Thank you for covering me with your blood. Thank you for hiding me behind your cross, O Lord God. At I pray also, Father God, for the safety ng bawat isa sa amin, sa mga mag-aaral, sa mga pupunta ng trabaho, sa mga mag-trabaho, Panginoon, at mag-aaral, Panginoon. Please give them wisdom na kakailanganin nila to work and to study according to your will, O Lord God, na lagi nilang iisipin that to live their life righteously, to serve you, and to give glory to your name, Lord God. Thank you so much, and we love you. In Jesus' name we pray, amen. Thank you so much, and goodbye. Thank you, Sir Mark. I once was